sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa asa an taqwa shay'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, may mga bagay na kinamumuyan natin. May mga ibang bagay na kinaayawan natin. Wa asa an taqwa shay'an wa huwa khairul lakum. May mga bagay na kinaayawan natin pero nakakabuti sa atin. Ayaw natin magsuot ng tamang pananamit. Ayaw natin takpan ng ating buhok. Hindi mo alam ang kasalanan na gagawa mo sa mundo. Kaya sabi pa niya Allah subhanahu wa ta'ala, may mga bagay na gusto natin. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrun lakum. May mga bagay na gusto natin, minamahal natin. Halimbawa, gusto mo uminom ng alak kasi iniisip mo, nagpapainit ang katawan. Ha? Ito ang kasabihan ng mga manginginom sa atin. Hindi tayo nahabag sa ating bayang Pilipinas. Mga kapatid, mga kababayan, walang solusyon kundi ang pananampalatayang Islam. There is no solution in our life without Islam. Because in Islam, our God, our Lord God, Allah subhanahu wa ta'ala, and all the prophets, especially the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they teach us how to be good man, how to be a good person in this world, in this dunya. By the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, ulit-ulit natin sinasabi, na ang tao, walang maibibigay sa kanya ang pananampalataya maliban sa kabutihan. Ano ang tinutukoy na nito? Ang Islam. Ang Islam, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haya la ya'ti illa bi khairan. Ang Islam, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang maibibigay sa tao kung hindi kabutihan. Kung hindi kabutihan ang maibibigay niya sa atin. Wala nang pakialam sa paghalo-halo. Kaya dito sa Saudi Arabia, tingnan mo sa statistics ng gumagawa ng kalukuhan at kahiyan. 87% ng mga gumagawa ng tinatawag na fahisha, marami ang gumagawa ng kalukuhan ay ang mga Pilipino. Yung ibang lahi, 5%, 7%, pero Pilipino, 87%. Alejandro, Redento, sorry. Ang Diyos po ng Muslim at ng Christian ay magkaiba po. Pangalan bang Jehovah? Meron bang Yahweh? Sa Quran? Wala po. Tanging Allah lamang ang mababasa mo. Pero sa Biblia, napakarami. Kaya lahat nag-away-away yun. Nag-away-away ang Kristyanismo. Kaya kapatid kababayan, ang Kristiyano, ang sinasamba nila, ang sinasamba ng mga Kristiyano, wag po tayong magagalit, ang sinasamba po ninyo ay naging nilikha. Naging nilikha po ang inyong sinasamba, kaya hindi po tayo parehas. Dahil si Allah, sabi niya, sa Quran, siya si Allah. Say, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo siya si Allah ang nag-isa. Allahu samad. Si Allah ay walang pangangailangan. Hindi niya kailangan ng asawa. Hindi niya kailangan matulog. Hindi niya kailangan magpahinga. Walang pangangailangan. Allahu samad. Pero sa Biblia, sa chapter 1 at chapter 2 ng Genesis, pagkatapos likhain ng Diyos ang langit at lupa, sa loob sa 6 na araw, siya ay nagpahinga. Nagpahinga ang Diyos after 6 days. It was written in the Bible, Genesis 1 and 2. The God of the Bible said, after He created the heaven and earth, in 6 days, He rested. At sa ikapitong araw, sabi niya, siya ay nagpahinga. Itinangin niya ang ikapitong araw sapagkat ito ang araw ng kanyang pamamahinga. So sa Biblia, ang Diyos ay napagod, nagalit, nagsisi, at hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Sa
Sabi niya, kung alam ko lamang na ang tao ay gagawa ng kasalanan, hindi ko na sana sila dapat nilikha. O ang Diyos ay walang alam. Dahil yun ay ginawang tao po ang Diyos ng Biblia. Pero sa Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay walang pangangailangan, hindi matutulog, lam yalid, hindi magkakaanak. Hindi magkakaanak ang Diyos, na ibig sabihin wala siyang pangangailangan. Hindi niya kailangan ng tagapagmana. Walang yulat at hindi siya ipapanganak. Kaya hindi ang Diyos ipapanganak niya ang kanyang sarili at gagawin niyang tao ang kanyang sarili. Hindi po. Walang yakul lahu kufuwan ahad. At si Allah ay walang katulad. Walang katulad, walang kagaya. Patuloy ko lang bro. Harap ko sa A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam wa rasuluh. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na tunay, Diyos maliban sa kay Allah, na walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ni Allah. At ako'y sumasaksi pagpapakilala po ako po ay si Marvin Dumas. Ang aking pong trabaho ay isa po akong training manager sa isang international hotel dito sa Alcobar. Dati po akong nag-aaral sa seminaryo. Dati din po akong professor sa Maynila. Tatlong mga malalaking universidad sa Pilipinas. Now, to those of you who are non-Filipinos, I'd like to inform you that I was a former seminarian who studying to become a priest. So, sana po ay buksan po natin ang ating isipan, ang ating puso, na ang pagtanggap sa Islam ay isang napakalaking kaligayahan ko sa buhay na nakapagbigay sa akin ng kaliwanagan at kasiyahan na ngayon ko lang nararanasan sa kanang buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid. Welcome po at pinisita mo kami. Inilabas ka ni Allah mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Allahu Akbar. Mula sa kadiliman, pag ikaw ay hindi pa isang Muslim, namumuhay ka sa kadiliman. Namumuhay ka sa kadiliman. Then after you embrace Islam, mula sa kadiliman, from the darkness, now you are now in the light. Now nandito ka na sa liwanag. Allahu Akbar. Kaya yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga taong yumakap sa Islam ay inilabas niya lang mula sa kadiliman. Yukhrijunahum min adh-dhulumati ila an-nur. Walladhina kafaru yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yun po ang sinabi ng Allah. Silang mga hindi nananampalataya, hindi naniwala, silang mga disbelievers, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa liwanag, sila ay patungo sa kadiliman.